Magandang araw mga ka-daily walk. Welcome po sa ating 10 minutes morning devotion. Dito po sa programa po nating Our Daily Walk with God. And thank God for another day and another message from the Word of God. At ngayon po umaga, ang ating text verse ay dito po sa Psalms 18 verse number 6. Ang sabi po ng Biblia, "In my distress I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry before him, even into his ears." Sabi po ng Biblia, "In my distress, I called upon the Lord." Di ba po kapag meron tayong emergency sa ating buhay, natural na tumatawag po tayo sa mga taong makakatulong sa atin. Minsan may tinatawagan po tayo na ating pamilya, kaibigan, doktor, pulis o rescue team sa panahon na tayo ay may distress, may mga alalahanin. Ngunit si David po ay nagbigay ng isang mahalagang halimbawa na sa panahon po ng distress o kagipitan, tumawag siya sa Panginoon. Kaya po ang tanong, bakit dapat tayo tumawag sa Panginoon sa panahon na tayo ay nasa kagipitan o problema? Una-una po, call upon the Lord because He is our strength. Sabi po ng Psalms 18 verse 1, "I will love Thee, O Lord, my strength." Ang Panginoon ng ating kalakasan. Hindi sapat ang sariling lakas upang harapin natin ang lahat ng pagsubok sa ating buhay. Mga kaibigan, maraming mga bagay ang nagpapahina sa atin. Maaring yan po ay problema sa iyong pamilya. Maaring problema po sa ating mga pananalapi. O meron kang kinakaharap na mga karamdaman o kabiguan sa iyong buhay at dumarating po ang time na tayo po ay nanghihina. Pero tandaan po natin, salamat na meron po tayong Diyos na nagbibigay ng lakas kapag tayo ay nanghihina at siya lang po yung ating masasandalan. Hindi lang po call upon the Lord because He is our strength. Number 2 po, call upon the Lord because He is our Savior. Ang sabi po ng verse number 3, "I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies." Siya po ang tagapagligtas. Una-una po, tagapagligtas ng ating kaluluwa. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo ay naligtas tayo mula sa kaparusahan ng kasalanan. Pero tandaan po natin, hindi lamang po siya tagapagligtas ng ating kaluluwa, kundi tagapagligtas din po siya sa mga panganib na pwedeng mangyari sa ating buhay. Ito po, maraming beses na tayong niligtas ng Diyos sa mga bagay na hindi natin namamalayan. Ito po, kaya sabi po dito, "My deliverer, my God, my strength, in whom I will trust." Siya po ang kanlungan sa panahon ng kagipitan. Walang sitwasyon na hindi kayang abutin ng kanyang pagliligtas. Hindi lamang po siya, He is our strength, He is our Savior, and number 3, He is our solid foundation. Sabi po sa verse number 2, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower." The Lord is my rock. Ang Panginoon ang ating matibay na bato. Siya ay matatag at hindi nagbabago. Siya ang matibay
na pundasyon ng ating buhay. May mga bagay sa mundo ay maaaring bumagsak, ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat. Na po, katandaan po natin, ang buhay na nakatayo sa Diyos ay hindi madaling matinag. Sa gitna ng buhay, mayroon tayong matatag na sandigan. May mga bagyo na dumarating po sa buhay natin. May mga kabigatan na dumarating sa buhay po natin. Pero meron po tayong Diyos na pwede po nating sandigan sa panahon na tayo po ay mayroong kabigatan. Kaya nga po sabi po muli ng salita ng Diyos dito po sa ating binasa sa verse 6, in my distress I called upon the Lord and cried unto my God. Ba't hindi mo yan ilapit sa Panginoon? Ba't hindi mo yan iiyak sa Panginoon? Ba't hindi mo yan sabihin sa Panginoon? At sabi po ng verse, He heard my voice. He heard my voice. Naririnig po tayo ng Diyos. Pinapakinggan po tayo ng Diyos. And my cry came before Him, even into His ears. Siya po handang makinig sa ating mga problema. Handa siyang makinig sa lahat ng ating mga kabigatan. Ano po? Kaya nga po, may kita po natin dito sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng problema. Ito po yung tanong, sino ang una nating tinatawagan? Sino yung una nating hinahanap? Sino yung una nating sinasabihan ng ating problema? Tulad po ni David, matuto tayong tumawag muna sa Panginoon. Tandaan po natin, siya ang ating lakas. He is our strength. Nangihina ka ngayon, nanlulupaypay ka ngayon, at parang wala ka ng lakas. Tandaan mo, siya ang ating lakas. Siya ang ating strength. Siya ang ating Savior. Siya yung ating tagapagligtas. At siya po ang ating solid foundation, matibay na pundasyon. Kaya huwag po nating sarilinin ang ating problema. Tumawag ka sa Panginoon sa panalangin, sapagkat naririnig niya ang daing ng kanyang mga anak. Bakit hindi ka tumawag ngayon sa Panginoon? Sabi po ng Jeremiah 33 verse 3, call upon me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Manalangin ka lamang at ang Diyos kikilos sa ating buhay. So nawa naging pagpapala po ang salita ng Diyos ngayong umaga at nawa ihatid natin sa trono ng Panginoon anuman pong mga kabigatan, kagipitan na meron po tayo sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Thank you, O God, sa aming napagbulay-bulayan na inyong mga salita. Tunay nga po sa panahon na kami may mga kabigatan, kagipitan, problema, meron po kaming matatawagan. Meron po kaming madadaingan at wala na po iba kundi kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala, sa pagtulong niyo po sa panahon na kami nanghihina. Kayo po ang aming lakas. Kayo po ang aming matibay na sandigan. Kaya Lord, help us na kami po ay magtiwala lamang sa inyo. Maaring sa kalagitnaan po namin ngayon ay meron nakakaranas ng mga kagipitan, karamdaman at kabigatan. Nilalapit ko po sila sa inyo at kayo lamang po ang Diyos na aming masasandigan. Maraming salamat po at nawa kayo po ang manguna sa aming buhay. Patawad po sa nagawa naming kasalanan.
sa pangalan ni Jesus. Amen.